Mao to nga So, Sir Randolph, so nung yung asawa nyo, muntik nang bumitaw, nahihirapan huminga, hindi ba tinulungan, guminhawa ang pakiramdam ng isang bagong panganak ng mga kumadrona? Pinagalitan lang, hindi ba siya mas inalagaan pa? ang ilang gibuhat sa mga kumadrona kay para to ma-confident diyang nahuna nga ipagawas ang bata kay Para makampante, ang ginawa ng mga kumadrona ay mao tong ilang giadjog og ang asawa mo ra gipugos og tulak ang tiyan para mugawas ang bata unsa ingon si na tinulungan yung ng mga kumadrona na ma-push yung bata para lumabas. mao to nga ingon si nga sa diya nang nahawiran ang tiil mo ra gipugos tugod nila og pagawas para ang si Jama libre mabuhi. Nung lumabas na yung paa, sa pilitang hinila yung mga paa para mailabas at saka ma-save yung nanay. Bago po lalabas yung baby, hindi ba sinubukang, dahil kumadrona, na tawag mo doon, yung imasahe para medyo maging tama yung posisyon ng baby? Mas ulo muna mauuna. Hindi po sinubukang ganon, hilutin na umiba yung posisyon ng baby? Dili naman to madaog hilot ma'am kay kibali panahon naman to sa isang pagawas nga to, dili na naman to pwede. Hindi na pwedeng hilutin kasi kabuanan na. Saan yung asawa mo ngayon? Sa kapihan. Nandun ba sa kapihan? Ikaw nasa baba ka na. Bumaba ako, sir. So nandun pa siya sa kapihan ngayon? Opo, sir. Pati anak mo? Nandun yung Ilang anak mo nandun sa kapihan? Dalawa, sir, babae. So may asawa na naman siyang iba ngayon doon? Wala Yun, pa? ang pinag-asawa nila doon, sir. Ha? Yun. Nag-asawa na naman doon? So, sa pilitang pinag-asawa ng Pinag-asawa ibang lalaki. ng ibang lalaki? Opo, sir. Ikaw, nag-asawa ka naman sa baba? Hindi pa, sir. Wala pa? Opo. Continue. Na-interview mo yata yon Sen, yung asawa niya. Well, yung asawa mo, pati yung kanyang alleged na bagong husband, tinanong ko doon kung talagang sila ay nag-asawa na. Complete denial sila na hindi daw nag-asawa. Sabi ko, pupuntahan ko yung, sabi ko sa babae at saka sa lalaki, pupuntahan ko yung bahay ninyo. Kung makita ko doon na andoon yung mga gamit ng lalaki, ibig sabihin, nagkukuhabit kayo in one dwelling. So, ibig sabihin, nagsama na kayo. Kaso lang, hindi ko na napuntahan. But anyway, continue. Mao to nga pagkugos na sa bata na tinga ako kay ang isang lawas padsok. Nung inakay ko yung kinarga ko yung bata, nakita ko na pale yung buong katawan ng bata ay pale. Maputla. Anda pagka matinga po ko sa itong bata kay naibuwa manggawas gani sa baba. Hindi may mga bubbles din, may mga na lumabas sa bibig ng bata. Tapos, hindi ka nagpumilit as a father na ibaba na sa ospital yung bata para masave yung bata? Mao to yung gusto, sir, nga gusto na nga may baba ka ang bata sa ospital sa Socorro. Oh, you're the father. Dapat binaba mo na, dinala mo sa ospital. Bawal kasi doon, sir. Bawal. Sino po Sino nagbawal? nagbabawal? Si Senyor Aguila, sir. Sino Aguila? Binawalan mo na ibaba yung bata na agaw buhay. Ibig masave pa yung kung nadala sa ospital, Hindi po, binawalan mo daw. hindi po, Hindi. hindi. Dahil hindi ako yung presidente noon. O paano nga siya makapagbawal? Hindi daw siya presidente noon. Yung mga kamadrona doon, sinabihan ko na ilabas ko ang anak ko kasi parang yung buhay niya, agaw buhay na yung bata. Oh. Tapos sabi ng mga kamadrona na
pinagbabawal kasi ni Senyor Aguila, wala tayong magawa. Sino yung mga kumadrona na yun? Yun si Jela Hugar, Ugar. Sino pa? si yung Kumsek, please take note para imbita natin kung meron pa tayo isang hearing. Sino pa? Virginia Mesias o si Jonah Ramirez nang nandun sa yung pagpanganak ng asawa ko. Kunin mo may mga pangalan. Ang pangalan? Jonah Ramirez? Jela Hugar, Virginia Mesias o Jonah Ramirez. Kuha mo? Sen po. Sino yung mga babae na yun? Kilala mo yun sila? Kumadrona talaga sila? Sila talaga yung nagpapaanak ng asawa ko. Hindi lang asawa mo, pati iba, sila nagbapong Oo, sa lahat. Sen, ito yung mga untrained hilot. Untrained hilot. Mga dating BHW. Hindi sila kumadrona kasi sa tingin ko yung kumadrona, mga midwife, yung mga licensed midwife. Ito hindi, untrained hilot. Ito. Well, ako, pinanganak ako ng kumadrona lang na wala talagang training. Kuan lang, ako, pinanganak ako na basta may init tubig lang, gihit lang tubig, paglabas ko, yun na, buhay na. Pero hindi sila registered midwife. Talagang kumadrona in the truest sense sa panahon natin. Iba ang kumadrona ngayon, di ba? When you say kumadrona, may training ng para midwifery, di ba? Somehow, midwifery. Not really licensed midwife. Pero, tinrain sila by, sino mag-train sila? Department of Health? O City Health Office? I think, basta mga BHW sila. BHW? Okay. Saka Mr. Chair, Yes. kahit nung panahon noon, ang kumadrona, kapag nakita nilang nanganganib yung baby, Oo. hindi sila magbabawal Oo. dalhin sa health center man lang, yung totoong health That's center. the difference. Opo, Oo. lagi. Sige, tuloy mo. Yung nagbabawal, sir, ginagamit lang nila ang pangalan ni Senyor Aguila, pero sa totoo yan, sir, yung talagang tatlo si Mamerto Galineda, Karen Sanico, Nandadahok at saka Rosely Sanico. Karen Sanico at Roselyn Sanico. Kasi mayroong panahon na nung nagkasakit si Mamerto Galineda, parang wala kaming gagawang meeting. Kasi yung may nagsabi sa doon ko na nalaman nung bumaba na ako, sir, yung parang sinaligan ni Mamerto Galineda na isa siyang driver. Nagsasabi siya na kaya siya bumaba kasi doon niya nalaman na ang sulat na ibigay niya kay Jerin Esquilario, yun pala ang galing ni Mamerto Galineda na sulat na yun ang i-memorize niya. Tapos pag magkaroon ng general meeting, yun ang isasabi niya sa mga tao. So meaning, gusto mong palabasin dito ngayon, gusto mong malaman ng committee ito na si Jeris Aguila ay under the dictates of Mamerto Galineda, Karen Sanico, and other officers ng SBSI. Yan ang gusto mong ipalabas na impresyon? Apo, sir. Na si Jerin Esquilario ay parang figurehead lang, Apo, sir. front lang siya. Ang nagdidesisyon talaga, ito matatanda. Apo, sir. Yan ang gusto mong sabihin? Yun, sir, kasi doon ko nalaman na kasi yung pagbaba din ng parang kusinero ni Jerin Esquilario. So, nagtanong ako, bakit bumaba ka? Kasi kung ano ang makain ni Jerin, ikaw ang na makatikim kasi siya ang kusinero. Sabi niya na doon niya nalaman ang mga mali na mga ginagawa nila doon sa loob. Sige, continue. Mga to, sir, na waya ko'y nahimo sa akong bata nga ahong maipagawas. Wala akong nagawa, sir, sa anak ko na mapalabas doon sa kapihan. So, namatay lang yung anak mo doon. Di pa, pagkapit sa 15 sa December 2020. Ilang days siya buhay? 2, sir. 2 days. Po. Pero hindi pa siya nakaiyak, sir. Hindi pa nakaiyak. Oo. Nung mula nang pagdating ko, hindi pa siya umiyak. So parang hindi siya nakaunang paghinga kasi Oo, hindi po. pa siya nakaiyak Oo. pagkapanganak. Yung lawan niya, yung palaging lumalabas yung bula. Bumubula lang. Oo po. Alam nung asawa nyo na
humihingi kayo ng permiso na ibaba yung baby nyo sa ospital. Oo, kasi nga siyang giingnan na ato ning igawas kay o dili na to ni pa hospital, mamatay ka yung bata kay. Sinabi nyo rin yun dun sa mga kumadrona, untrained man. Sinabi nyo sa mga kumadrona na pag hindi nyo pinayagan ako ibaba si baby sa ospital, mamamatay siya. Waya na naing na ang mga kumadro na kamera kay balis ang asawa nagka kuan istoryahay kay bawal malay ko nung gibawalan malagay. Hindi ko na sinabi sa kumadron na kami na lang mag-asawa ang nag-uusap na dapat na ibaba natin yung bata. Doon na dito na ni Jagis sulti na waya ba kalay ko no koy salig ni Senyor Aguila nga niya na nga atong doon niya sinabi sa akin na wala ba tayong tiwala kay Senyor Aguila. Sinabi nung Asawa nyo. Okay, tas paano na si baby? Yes, Mr. Chair. Meron kang sinabi sa akin na nag-perform ng IA. I don't know, IE or ano yung I'm Internal not familiar, examination, Mr. Chair. Di ba? Internal examination po. Internal Kung OB IE, gynecology. opo. internal examination, si Senyor Aguila doon sa asawa mo. Is that true? Oh, gisubay po na sa akong asawa nga kay si Senyor Aguila nag-doktor sama po na namo kailangan dito nga doktor. Ah. Sinabi din yun ng ang paanak ko diba. Sinabi ng asawa ko yon na inay siya at kasi si Senyor Aguila ay isa din siyang kinikilala naming doktor doon. Pero si Senyor Aguila ba ang obstetrician gynecologist ng asawa nyo? Kuan sa ma'am kanang in case na murag maglisod na ang magmanganak, anak na siya. Pag nahirapan na ma'am, pumunta na siya. Kasi siya ang kinakilala namin na Panginoon. Kasi So siya, for the record, sinabi ng asawa mo na si Senyor Aguila nag-conduct ng IE sa kanya. Internal examination. Opo, sir. Meaning, yung kamay ni Senyor Aguila, ipinasok doon sa ari ng asawa mo para malaman kung ano ang distance ng ulo ng bata or part of the body of the infant sa loob para malaman yung distance, ganun. Yan ang purpose ng IE, di ba? So siya mismong gumawa. Yung nga siya nauwaw ko na siya. Nauwaw siya. Nauwaw. Sino nauwaw? Yung asawa mo? Yung asawa ko. Nahiya yung asawa mo. Jerens, totoo yan na ikaw nag-conduct ng IE kasi ikaw ang doktor doon. Hindi. Kasi hindi po ako marunong yan. Wala akong alam yan. Sinasabi niya. Mr. Chair. J. Renz Kilario, yung asawa po ni Sir Randolph, nasa inyo pa, nasa kapihan pa. Sinasabi nyo na nagsinungaling siya? Mas mabuti, tanungin natin yung asawa niya. Para malaman yung totoo. Palala ng palala, Mr. Chair. Yung ganyang kapag napatunayan yan, yung ganyang pagpasok ng bahagi ng katawan sa bahagi ng katawan ng ibang tao na walang pagpapayag, sako pa yan ng iba pang batas, Mr. Chair. Bukod pa po sa iniimbestiga na nating marami. Hindi, I don't know kung matcha-charge siya ng medical malpractice. Hindi naman siya Baka higit medical pa doon, practitioner. Mr. Chair. Hindi naman siya medical practitioner. I-check ninyo. Hindi siya medical practitioner, so he cannot be charged with medical malpractice. Opo, Mr. Unauthorized Chair. practice. Actually, Mr. Chair, baka mas malala pa. Mas Baka malala. yung Yeah. anti-rape law, Mr. Chair. Pero Yes. hindi natin iniimbestiga yun sa ngayon, pero nakakashock yung parami ng mga natututunan natin sa mga testimonya. Sige, please continue. Matong sa December 15 pagka alas 6 sa hapon, December 15, 6 p.m. 6 o'clock in the afternoon. gipauli nami sa dito sa ospital. Mangutana ko, pwede na ba ni uli sa among bahay kay daghan na may mga lakay, nagbuot naman mi dito sa iska kwarto. Pinalabas na at tinanong ko kung pwede na kaming lumabas sa hospital namin kasi marami ng manganganak din. So Nahadlok po ko kay sa amo pong nasundan pagpanganak,
dapoy bata na nanganak dito na napatay po. Natakot ako kasi yung sinundan naming nanganak, namatay din yung bata. So Sir Randolph, hindi nag-iisa yung anak nyo noon na nanganganib na mamatay. May nabalitaan kayo, yung mismong mga araw na yon, may isa pang baby na namatay na, naunang namatay. Diya, ma'am. Sige po, ano po yung mga susunod na nangyari? Motong pagka alas 6 nang uli namin sa bahay namo dito sa amo na kitong gipuy-an so dapat sa kapihan. Umuwi na kami ng 6 o'clock in the afternoon kasi malapit lang naman yung bahay namin sa ospital namin. Kung ako'y nag-aliglar sa bata ko to alas 12, kugos-kugos na ang bata. Ako yung nag-aalaga ng bata until 12 midnight. Ating Itong asawa nga mupuli anay si Dad Pantay. matamlay, mahina yung katawan ko kasi wala pa akong tulog. Kaya sinabi ko sa asawa ko na siya muna ang magbantay ng bata, mag-alaga. Pero Randolph, kung ako yung tatay noon, nakita ko yung bata manganganib, bahala na kung patayin niyo ako, Senyor Aguila. Itakbo ko talaga yung anak ko doon sa baba para masave yung bata. Bakit hindi mo naisip yun? Ako, mag-suicide ako ha. I-suicide ko, takbo ko yung bata ko. Sige, habulin niyo ako, Aguila. Hulihin niyo ako, basta dalhin ko itong bata sa ospital. Hindi mo naisip yun? Nakaunahan ako, sir, pero wala akong magawa kasi yung asawa ko nang sasabi na wala daw akong tiwala kay Senyor Aguila. So meaning, ikaw dinidissuade or kinukumbinsi ka ng asawa mo na maniwala kay Senyor Aguila. Huwag mo nang dalhin yung bata sa ospital. Ayun ang sinabi niya. Tapos, wala rin akong magagawa kasi kahit napilitin ko man na ilabas yung anak ko kasi mayroon 2 gate doon na nakabantay na mga membro ng SBSI, wala rin akong magawa. Kasi hindi ka makalabas doon pag walang authorized ni Senyor Aguila. Sayang yung buhay ng anak mo. Baka mamaya pag lumaki yun, baka naging senador pa yun. Diba? Sayang. Dapat akong tatay noon, suicide na ako. Bahala kayo, Aguila kayo. Habulin niyo ako. But anyway, Mr. Chair, tapos na yun. Wala tayong magawa. Yes, go ahead, Senator Risa. salamat kayo, Mr. Chair. Kaya nga, Sir Randolph, nakiramay po kami ni Chair sa nangyari sa inyong pamilya. Pero Salamat, ma'am. Ay, isa pa yan. Backtrack ng konti. Nung 6 p.m., inuwi nyo na yung mag-ina nyo, nagbilin ba yung mga kumadrona? Dahil yung asawa nyo, nahirapang manganak, muntik siyang bumitaw, nahirapan siyang huminga, then yung baby nyo maputla, bumubula ang bibig, di siya umiiyak, suhi pa siyang ipinanganak, ganyan medyo mas high risk na delivery. Nagbilin ba yung mga kumadrona paano yung mas dagdag na pag-alaga dun sa ina, yung asawa nyo, at dun kay baby? Meron ba silang ganon na instruction sa inyong magulang? Nangutan na ko og okay na ba ang bata igawas? Tinanong ko kung okay na ba ang bata ilabas. Matong ingon sila nga okay na. Okay na daw. So kahit ganun yung kondisyon nung baby at pati nung asawa nyo, kahit may namatay na isang baby pa, bago kayo pumunta doon sa function hall, walang special instructions na ibinigay. Nung panahon yun, ma'am, parang busy sila kasi mayroon na namang nanganak na susunod sa amin, tapos wala nang, parang na-busy sila, ma'am, wala na instruction para ano yung dapat sa gamot sa aking anak. Okay po. So, yes, Mr. Alam Chair. mo, Senator Risa, kayong apat, makinig kayo. Kung yung lahat ng mga nangamatay na bata, namatay dahil sa kapabayaan, kung pareho sila ng sitwasyon ni Randolph, yung parents na hindi pwede ibaba dahil pinipigilan ninyo, the blood of these children are on your hands. Ha? Ako, sabihin ko na, hindi ako judge, pero ako'y ordinaryong tao lang. Kung sabihan ko kayo ngayon pa,
na kung nangamatay yung mga bata na yon, kadaming bata doon na nakalibing dahil sa kapabayaan, dahil hindi nadala sa ospital, paprangkahin ko kayo, kayong mananagot doon. Bakit namatay yung mga bata? Dahil pinipigilan ninyo na bumaba at pumunta sa ospital. Mr. Galanida, please, kung meron kang gusto sabihin, sagutin mo ako. Mr. Chair, please. I cannot understand why parang sinasabit ako ng kung ano-ano man ang habla nila. Kasi wala akong kaalam-alam kung ano mga operation doon. Sinasabi, tinuturo na si Aguila. Anong role ko? Mr. Galanida, sinabi nito na pag ikaw may sakit, si Jerry Esquilario, binibigyan mo ng papel para basahin during the meetings. So, ibig sabihin, yung utak ng organisasyon na ikaw nagbibigay ng mga instruction kay Kilario kung anong sasabihin. I'm sorry, Mr. Chair, definitely no. Because if they believe na Senyor Aguila is God, why should I dictate God if He's powerful? That is a mere declaration. So meaning, pinaubaya mo na kay Senyor Aguila lahat? Wala akong Because alam. he is God. Wala akong alam. I am just saying that kung naniwala na sa Senyor Aguila is God, he should not be dictated by anybody. Mr. Chair. Kaya nga, I am very sorry for that information. That is Well, a you are the mere Vice declaration. President of Senyor Aguila, the President who is considered by these people as your God. So meaning, naniniwala ka rin na God si Presidente mo? Hindi po. Hindi ka naniniwala? Hindi po ako naniniwala. Ang God ko is lang God the Father. So bakit mo siya sinusuportahan? Your Honor, in 2020, si Senyor Aguila, isa lang membro. Ang kuwan doon ay ang sister-in-law ko. Kaya nga, bakit siya naging Presidente? I-explain na namin nung una na Sandali lang, you just answer my question. Ha? Was he elected by all the members of his BSI or was he appointed? If he was appointed, by whom? originally, he was recommended by our former president Recommended. to succeed him. And later on, he was elected during our special assembly. Special Assembly. Elected by all the members of his BSI, you mean to say? Yes po, yes po. So by popular vote of all the members of his BSI, siya naging Presidente. Yes, during the time, I think that was on July 1, 2021. Including you as the Vice President? Yes, in You fact- are also elected. Yes, Mr. Chair. In fact, I was not willing because I am during that time I've been suffering from high blood and then also from my kidney disease. So I was quite weak at the time and even until now. So what made you concede to the decision? You were not willing initially. So what made you concede to the As Vice decision? President. Ha? As Vice President, oo. So bakit ka pumayag? Ayaw mo man kaya? They were insisting because I was formerly the secretary. Ang sabi nila na you just accept this. Anyway, Vice President man lang, wala naman kayong function. So, Especially, tanongin kita, did it cross in your mind that nagdududa ka na si Jerry Esquilario is only 23 years old. Siya ang naging presidente. Ako matanda na ako, kompleto ako sa kaalaman, I am well educated, bakit vice presidente lang ako? Did it cross your mind? actually, I was thinking on that, but because of my physical condition, I don't care whoever will be elected. Jerens, di ba sinabi mo noon na ayaw mo sana, pero inilik ka kaya okay ka na lang, naging presidente.
Kasi wala na akong magawa. That's why ha, paminaw mong apat, makinig kayo. That's why kinaklaro natin ito because we are looking for responsibilities here and accountabilities. Because you are the president of SBSI, ikaw ang tinuturo. So, liabilities ninyo yan, kung anong mangyari sa organisasyon ninyo, pananagutan nyo yan. Kaya, tinatanong ko kayo ngayon, ikaw, sabi mo, hesitant kang tumanggap, pero bakit ka tumanggap? Sige nga. Anong rason, bakit mo tinanggap? Ayaw mo man kaya, dahil bata ka pa. Bakit mo tinanggap? Dahil sabi na ni Roberto Galanita, recommendation gaya ng sinabi ni Roberto Galanita na recommendation ni Rosalina Tarok at narinig ko yung pag-recommenda niya. Kaya nga, panay-panay ako nagtanggi. Pero wala akong magawa dahil sa pagrespeto ko sa presidente noon. At inilik ako ng mga tao, wala akong magawa. So, totoo ba ito nga yung mga decision making hindi ikaw, merong sa likod mo na nagbibigay ng instruction? Mga pulisya. Yung decision is yung board, yung lahat ng... Sinong membro ng board? Ilan kayo? So lahat ng decision is a collective decision arrived at consensus by the members of the board. Lahat po ng mga programa po ay minimitingan po ng board. Sino mga member ng board? Sabihin mo sa akin. For the record. Sa secretary, si China. Andito yung secretary. Please, nag-oath ka na ba? So, sino-sino yung mga members of the board? Good morning po, Mr. Senators. Yung member po ng board, we have the President, Senyor Aguila, the Vice President, Mamerto Galanida. I am the Secretary General, Treasurer Flor de Lis Ilandag, Board of Directors, that's Karen Galanida, Winifredo Buntad. Nandito ba si Buntad? Yes, nandito po. Buntad? Nandito si Buntad? Lilibet Goma, Sami. Sandali, nandito si Buntad? Nandito po si Buntad. Yes po. Buntad, halika, umupo ka dito. Yan yung... For the record, Mr. Sen. Sige, please continue. Continue. Ilan yung nasabi mo? BOD Jaime Walo, BOD Sammy Cordita, BOD Lorlito Digal, Oscar Arcular, Rodolfo Ahok Jr. We have the PIO Romero H. Ahok, nandito po siya. All in all, we are 15 po BODs. Mr. Chair, Yes, go ahead. follow up lang, Ma'am Chinga Leia. May binanggit kayong Board of Directors member ng Karen Galanida. Ikaw Karen pa po kay Sanico po. Karen Sanico. Sanico po. Yes po. Okay. So, lahat ng decision, policy-wise, ng SBSI ay dinesisyon na ng members of the board. Am I correct? Yes po, Senator. Okay. So, pag sinabi ni Senyor Aguila na bawal bumaba yung bata na dadalhin sa ospital, bawal lumabas, desisyon niya ng board. Mr. Senators, mapagkaalam ko, wala pong ganong polisiya ang board. So, meaning, personal decision ni Senyor Aguila yun, hindi ng board. Wala po talagang polisiya ang board ng ganon, Mr. Senator. So, walang... So, Jerens, Chair. ikaw ang nagdesisyon na hindi pwede magbaba yung mga bata sa dalhin sa ospital. Dahil hindi desisyon ng board yun. Sariling desisyon mo. Wala po akong dinidesisyon ngayon kasi kaya nga sa sinabi ko, kung may mga programa po ng SBSI is imitingan yan ng lahat ng board. Okay nga, ito nga. Sinasabi ng father ng bata na bawal bumaba yung bata dalhin sa ospital dahil ayaw mo, desisyon mo. So sarili mong desisyon yun. Sabi ko nga, yung panahon na sinabi niya yung 2020, hindi pa nga ako yung presidente. Ikaw ang tinuturo ng mga kumadrona eh. Hindi Na ko ayaw alam. ni Senyor Aguila ibaba. Ayaw dalhin sa ospital. Ikaw ang tinuturo ng mga kumadrona. Hindi ko alam bakit ako yung tuturo. Kumisek, andito ba yung mga kumadrona? Naimbitahan ba?
Hindi na imbitahan. Ikaw, Secretary, andito ba yung mga kumadrona na sinabi ni Hindi po sila invited. Balbarino? Hindi sila Mr. invited? Senators. Mr. Senator, lilinawin ko po, wala po talagang nangyayaring polisiya na nagre-regulate para makalabas kami. Well, it's normal for you to deny that. But there is a very strong allegation coming from the father of the bata. Yung bata, ako namatayan ng anak, magsisinungaling pa ako. Prangkahan tayo dito. Huwag mo isipin na tao, senador ako, ordinaryong tao. Kung ako ang tatay ng bata na matay dahil nga pinipigilan, magsisinungaling pa ako. So kung walang palisiya galing sa board, ang nagsasabi no, si Jerry lang. As alleged, hindi naman niya sinabi na sabi ng board, hindi pwede ibaba ang bata. Kasi sinasabi niya, sabi ng mga kumadrona, bawal ibaba ang bata according to Senior Aguila. So si Senior Aguila mananagot ito lahat ngayon. Hindi ko po nanirinig sa Senior Aguila na nag-order ng any regulation. Hindi kita tinatanong kung nagbigay ng order. Sinasabi lang nung namatayan ng anak. Yun lang sinasabi niya. Mr. Chair. Yeah. Mr. Chair, Ms. Chingalea, sino ang in charge dun sa function hall na nagsisilbing kung saan nanganak ang asawa ni Sir Randolph? Madam Senator, yung function hall po ay isang hotel accommodation ng SBS. Hotel po, yes hindi po, hospital? it was designed for accommodation facilities. So paano nangyari na dun nanganganak ang mga buntis na babae ng kapihan? Paano nangyari na dun sa function hall na hotel, dun may namatay na bata na balitaan ni na Sir Randolph? Paano nangyari na dun sa hotel, dun pumunta yung asawa ni Sir Randolph para manganak? At paano nangyari na dun sa hotel, kailangan nilang umuwi na dahil may mga nakapila pang manganganak doon? Hindi ko po talaga alam ang mga ganong allegations, Madam Senator. Ma'am, di ba kayo yung SecGen? Sino pong nakakaalam sa nangyayari sa mga nanganganak na babae ng kapihan na dun sa function hall nanganganak? Ma'am, it was not part of my function po as Secretary Kanino General. pong function ito? Hindi ko po alam, ma'am. Sa board po, sino po ang in charge sa function hall? Wala pong ganong designation. Pag may Sino po functions. nag-appoint ng mga kumadrona na nagpapanganak sa mga babae doon? Hindi ko po rin alam yun, ma'am. Sino pong nakakaalam kung sino nag-appoint ng kumadrona? I don't know, ma'am. I don't know. Mr. Chair, medyo imposible na mayroong ganong ka-importante at basic na institusyon, paanakan, na walang nakakaalam kung sino nag-appoint ng mga kumadrona na siyang nagsabi sa amang ito na pinagbabawal ni Senior Aguila bumaba yung mga baby na nanganganin. Kaya nga, Chingalia Yamson, you are the secretary. Ibig mong sabihin, bigla na lang pupunta doon sa paanakan yung mga kumadrona na yon without anybody's order or anybody's request or anybody's appointment or what? Ang nangyayari po kasi, Senator, isa po kaming buong, we have a bigger community, yung kapihan. May mga nabuntis, tapos ang layo ng hospital po sa kapihan. So may mga instances, may mga, sinasabi na po may mga kumadrona kasi mga BHW sila sa lungsod pa. So siguro, pag nanganak sila, in times of emergency, sila po yung tinatawag. Sila po yun, ganun na lang. Ganun na lang Mr. Senator, talaga. kasi kahit sa amin, sa nanay ko, na-practice na po kasi yun na pag nanganganak ka tapos malayo ka sa lugar, natural, you have to call help sa mga may mga experience po na magpapaanak. But you are an organized people's organization. Di ba? Organized kayo masyado eh. Ibig sabihin na lang, free for all na lang, kung sino-sino na lang. Pero pag pababa, binabawalan ninyo. Kung may papasok, binabawalan ninyo. Pero ngayon, yung responsibilidad sa pag-maintain ng hospital na ginagawa ninyo, wala kayong matuturong responsibilidad kung sino ang dapat mananagot dyan. Senator, wala naman po talagang hospital doon. O hindi ka hospital, yung panganakan.
I don't mean hospital. I mean, yung paanakan, kung saan pinapaanak ng mga bata. Wala talaga. Wala pong nangyayaring ganun, Senator. Ang Ano walang nangyayari? Walang nanganganak doon? No, may nanganganak po. Pero ang sinasabi ko po, in times of emergencies, kasi ang layo ng lugar. Hindi nga, ang tanong nga ni Senator Risa, kung sinong namamahala, sinong in charge doon. Hindi ko po talaga alam, Senator. Ay nako, anong klaseng sekretary ka? Meron ka nga listahan sa akin ng mga patay. Yes po, binibigay ko po, I was asked by the NBI to furnish us a copy of death. Pero yung nabigay ko po sa inyo ay, di ba mga 30 deaths lang po yun? Because I was cooperating with you. Yes, you have to cooperate. As dito sa hearing nito, mag-cooperate ka rin kung sino ang dapat mananagot Hindi dyan. ko talaga masagot yan, Senator. I'm so sorry po. Wala talaga pong alam. Well, Mr. hindi kita Chair. pipilitin, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi kita pinipilit, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Go ahead, Senator Risa. Saka Mr. Chair, yung sinabi po ninyo Ma'am Chinga Lea na 30 lang yon sa listahan. Aba, kung ikumpara natin sa infant mortality rate ng buong Pilipinas, 2.42 infant deaths per 1,000 live births. Baka mataas po ang 30 at hindi po 30 lang. And follow up po ma'am, sabi nyo yung mga kumadronang yon ay mga BHW? Kino-confirm nyo ba mga BHW? Yung, di ko nahuli eksakto yung mga pangalan nung sinabi ni Sir Rando, pero Hogar, may Virginia yata, may Jonah or Jora, apelyido Mesias, pero baka mali yung pagdinig ko at may isa pang pangalan. Yung apat ba na kumadronang iyon, ito pala, tatlo nga, Jela Hogar, Virginia Mesias, at Jonah Ramirez. So itong tatlong kumadrona na nag-attend sa asawa ni Sir Randolph, sa mama ng baby na namatay, sinasabi nyo ba sila ay mga BHW? Ang sa pagkakaalam po, yung si Mesias at si Hogar po ay BHW. Hindi ko po alam si Jonah Ramirez po, ma'am. Okay, so alam nyo na si Jela Hogar at si Virginia Mesias ay mga BHW. Hindi nyo sigurado yung Jonah Ramirez. So may alam kayo dun sa paanakan. Kasi alam nyo yung status nitong dalawa sa tatlong kumadrona na BHW pala sila. Kasi nakasama ko sila. Sa lungsod pa yung knowledge ko na BHW na po sila, ma'am. Okay, pero alam ninyo na bilang BHW, nagsisilbi silang kumadrona dun sa paanakan, tama? Hindi, siguro sila yung tinatawag pag may mga Siguro anak. sila. Kanina, Ay, ako, hindi siguro, Senator Mr. Chair, Risa. sigurado ang sinabi kanina eh. Chinga Lea Yamson, hindi ka pa nakulong sa baba, di ba? Hindi ka pa na-cited in contempt. No, hindi ka pa cited in contempt. Pero pag patuloy ka dito magsinungaling, 100% guaranteed, ikukulong kita doon sa baba, isa-cite in contempt kita. Kung patuloy ka magsisinungaling dyan. Very clear. Nang nandun ako, sabi mo pa nga sa akin, nung binisita ko kayo doon, sabi mo pa nga sa akin, na meron kami mga narcissist dito, sir. Di ba? Sabi mo, may narcissist. Alam mo, o pero ngayon, hindi mo alam kung sinong nagmamanage doon sa paanakan na yun. Sir, wala po talagang nagmamanage. Ang nangyayari kasi nga practice doon, kasi we know na may mga nurses as BHW. For example, ako, pag nag-need ako ng help, nilalagnat ako, I need to consult with the nurses. Ganun po kasi community knowledge na po yun, sir. Kaya nga, alam mo pala, even the community knows it. Ikaw, hindi mo alam kung sinong in charge doon. Yung question mo kasi is sino ang nagmamanage. Wala po talagang nagmamanage. In times of emergency, Ibig mong sabihin, lumabas lang yung paanakan na yan na walang in charge, walang gumawa. Sir, may mga home deliveries nga kami doon. Kung may paanakan kami, bakit may home delivery? May mga cases po kami ng home delivery. Mr. Chair, Yes, go ahead, Senator Tolentino. let me admonish the resource person that you're not supposed to argue with the chairman during a committee hearing. I'm sorry po, I'm sorry. Thank you. Thank you, Senator Tolentino, for that reminder. Senator Risa? Yes, Mr. Chair. So, sa kabila nung kababalaghang mga pabago-bagong sagot ni Ma'am Shingalea, Sir Randolph, kung pwedeng kumpletuhin nyo yung kwento nung inyong baby. Yung kanyang paano po siya namatay, tapos pagkatapos nun, saan nyo po inilibing?